Ako ang simula. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Pinagkakabuhan. Tinitilian. Sinahangaan. Kung itong huling eleksyon ang pagbabasihan, parang dilig ng isang pelikula ang listahan ng mga artistang nanalo. Bakit nila pinapasok ang politika? Sabi ko, parang napaka-benef ko naman yata. Ang sobra-sobra naman na sila dito. So I felt, why not give it back to the people? Ano ang kanilang maibabahagi sa kanilang pagkakapwesto? Karamihan ng mga Senado, action stars natin eh. Di ba? Nakikita mo naman may ginagawa. Di ba? At nakita mo naman talagang tumutulong. Tatas ba ang labanan kung artista ang kalaban? Ordinaryong kandidato, limited lang sa specific poster, pero sila may extra pa doon sa mga pelikula. So, advantage po yun. Mula sa pasilya hanggang sa bilangan ng balota, pumatok ang ilang mga bida at kontrabida ng pelikula. Tunghayan ang kwento ni Isko Moreno at Daniel Fernando, dalawang aktor na kinarir ang buhay politika at namuhunan di raw ng pera, kundi ng eksperyensa. Ano nga sasabi mo sa mga artistang pumapasok sa politika na walang kahandaan? Huwag naman pong i-generalize. Nakatulong ba yung pagiging artista mo sa pagtakbo? Akala niyo ba na mutik pa ako matalo? Pag muna ako. Star-studded ang nakaraang eleksyon. Pumangalawa si Asong Salonga sa labanan sa pagkapangulo. Numero 1 naman, si Kap sa mga senador. At sa lokal na gobyerno, may mga artistang lumamang ng milya-milya sa kanilang mga kalaban. Kabilang dito sina Isko Moreno at Daniel Fernando. Naging advantage ba sa pagpasok sa politika yung pagiging artista mo? Yes, ma'am. Una-una, sige po, let's face the reality. Nakilala kami, awareness, hindi namin problema. Di ba? Hindi na kami kailangan pang gumastos ng mga tarps. Ang tarpaulin ko po, ma'am, aanim eh. Pero landslide. Hindi ka na kailangan pang gumastos ng malaki para ma-aware ang tao na ikaw ay tatakbo. Nanalong Vice Governor ng Bulacan si Daniel, habang binotong Vice Mayor ulit ng Manila si Isko. Ikaw ba ang susunod na mayor ng Manila? Siyempre, dream ko rin yan. Nandito na ako, bakit ba hindi? Kung maging presidente, bakit ba hindi? Mangangarap lang naman ako, libre na yan eh. Eh, sagad-sagad rin ko na. Ano yung mga ambisyon mo nung high school ka? Ay, gusto ko maging kapitan ng barko. Simple lang. Pag ako naging kapitan ng barko, yayaman ako. Yun ang objective Yun mo. lang. Oo. Kasi noong araw, dalawa lang. Pagka lalaki ka, either mag-Saudi ka o magsimang ka para maging bato yung bahay mo. Si Daniel, maaga pa lang, ay hinahasa na ang kanyang talento. Si Governor Amy Marcos, leader po siya dati ng mga kabataan. Nag-create din siya ng Dula ang Kabataan Barangay, which is yung mga auditions sa mga kabataan ng mga gustong mag-join sa teatro. Nag-audition ka? Hindi ka nahiya, hindi ka natakot? Nung una, ma'am. Tapos nag-create naman sila ng meron naman silang workshop na tinatawag. Nag-workshop kami sa Malolos. 30 kaming nakuha sa audition. Tapos out of 300 nag-audition. 30 kami. So nag-join ako ng workshop nila hanggang mag-relasyon na. That time, doon ko naging professor sa acting si Julie Gamboa. Nag-enjoy si Daniel sa teatro. Yung mga play na may modern comedy. Comedy? Yes, ma'am. Okay. Modern comedy, tapos may drama rin, ma'am. Tapos iba't ibang buong bayan, sa buong lalawigan ng Bulacan. Nagkakaroon kami ng shows, no? Walang bayad yan. Walang bayad? Walang bayad, kain lang. Bakit pinapakain kayo? Yes, ma'am. Pagkasin na po yan. Hindi kami sinisigan ng bayad. Artistahin daw ang lahi nila. Ang lahi ko talaga ng mother ko. Sa mga commercial. Yun, sa mga kamag-anak ng mother ko. Ang time po yun, mayroong nag-alok sa amin, magmodelo daw ng
sa damit. May kaya ang pamilya ni na Daniel dahil naging barangay captain sa kanilang lugar ang isang kamag-anak, nagka-interest siya sa mga gawain sa kanilang barangay. Active mama ko sa ano eh, dito sa mga activities ng mga pamayanan dito eh. Sa mga programs, sa mga kaparties ng kabataan, yung paliga ng basketball league ng kabataan, tapos lagi ako involved. Bukod sa player ako, nagiging committee ako ng sometimes. Tumutulong na ako sa mga kabataan dito para magpalaro ng basketball, para mabigyan ko sila ng kasiyahan. High school siya nang ma-appoint sa kabataang barangay. Kasi nung araw, ma'am, hindi ini-elect eh. Tinitingnan nila yung background mo. Titingnan yung background mo, titingnan yung mga credentials mo, tapos yung attitude mo, tapos yung family background. Wala raw pondo ang kabataang barangay noon. Sariling sikap sila sa mga proyekto. Ma'am, nagpapabasketball kami, gumagawa kami ng project, mga basketball league. Kami ang humahanap ng pondo. Hindi ka mo ngayon may nakalaan ng pondo. Matututo ka, magkakaroon ka ng sariling pagsisikap, magkakaroon ka ng experience na magiging matitindi. Itinuloy ni Daniel ang pagiging student leader pagtungtong ng kolehiyo. Habang kumukuha ng kursong Electronics and Communications Engineering sa University of the East, nabuksan ang kanyang mga mata sa nangyayari sa lipunan. Ako po ay one of the organizer ng League of Filipino Students sa Caloocan. Sumasama na po ako sa mga welga. Sumasama na po ako sa mga boycott. Naging activist. Habang nasa kolehiyo, na-discover siya ng isang talent scout. Naglalakad ako doon sa school. Tapos sabi niya baka pwede kang mag-DTR sa amin sa commercial model ka. Ngayon, sabi ko, sige, saan mag-DTR? Sa Makati. So, ma'am, nagpa-DTR na ako. Tapos, may gagawin sana akong commercial. Tapos, hindi natuloy. Di man natuloy ang patalastas, nagbukas ang pinto para kay Daniel na mag-audition sa pelikula. Dinala ko kay Peke. Kasi marami kami. Marami kami audition. So, tinignan ka, pina-acting ka. Tapos, tingnan niya yung build mo, tingnan niya lahat. Sabi ko, natatakot pa nga ako, kinakabahan ako eh. Pero nung nalaman nila na meron akong background sa teatro, so yun yung naging puntos ko, ma'am. Naging puntos ko. So, dun na si Peke. Sabi na, sige. Tapos hanggang sa patatawag ka namin. Mga kabagay. Tapos nung tumawag nga sila, yun na. Ikaw, nagkaroon naman kami ng acting workshop about it, di ba? Yung being, inhibition. Kasi yun yung tanggalin niya. Kasi magkakasala ka lang eh. Ang isang artista man, pag binigyan ng isang masamang konsepto, pag-iisip yung kanyang ginagawa, doon ka magkakasala. Hindi ko naligan ng isang kapartner ko. Saling mamalaki ko po. Walang na-involved sa akin kapartner ko. Professionalism. Ito nang pumasok sa akin. Yes, ma'am. Trabaho lang. Bold ang naging papel ni Daniel sa unang pelikula, ang Scorpionites 1. Yun yung role ng isang estudyante na involved sa isang bawal na relasyon. Ano yung challenge dun sa role ng Scorpionites? Kasi sexy talaga. It's a sexy movies, man. Nilakasan ko lang ang loob ko. Hindi raw niya sinabi sa pamilya ang pinapasok niya. Nagulat po ang marami. Ano na po yung father namin. Yung premiere night, nalusot yung pizza upuan. At Nagulat, ma'am. Oo, okay. Nanood ka ba nun? Hindi po eh. Hindi ata pa po ako noon. Okay. Nasa high school pa ako. Tutol ang pamilya ni Daniel sa kanyang pag-aartista. Hindi na daw niya kailangang mag-artista kasi kaya naman niyang pag-aralin lahat kami. Matapos po siya ng maganda. Kasi nga po, malapit na siya matapos ng pag-aaral sa kolehiyo bilang engineer. Napansin si Daniel noong 1986 TNT Star Awards dahil sa Scorpionites 1. Hindi expected na manalo ko. I won award there. Best new male actor. Hindi yung sexy role na nakikita Hindi nila, po. kundi yung Hindi po. talino sa Pag-actor. pag-act. Hindi nila tinignan yung bastos yung pelikula no. Ang tingnan nila it's a quality pelikula at saka yung acting mo. Natural na natural.